Yan. Good evening. I'm Erwin Arrieta and I'm the facilitator of today's topic, Me and My Family Part 2. Learning outcome. Start tayo kay identifying the causes of Joseph's dysfunctional family. Reflecting on how the, the identified problems also affecting your own family. Determining the steps to resolve them. Mahina boses mo, tol. Ulitin ko ba? Oo. Sige, tuloy mo lang. Medyo humihina. Nakakalayo. Yan. Determining the steps to resolve the issues within your family based on what you have learned. Introduction. Dito sa introduction parang parang ni-recap dito yung yung part 1 ng Me and My Family. We discussed last meeting first part of 3 problems resulted from Joseph dysfunction family. Yun, may deception, revenge, avoidance, and passivity yung mga naging dysfunction ng part 1 ng In My Family about kay Joseph. We are in the second part of Me and My Family lesson. This is the continuation of the discussion regarding how the dysfunctional in Joseph's family created crisis among his siblings and life of Joseph. We are going to discuss the last 3 crises that Joseph have encountered in his family. Number 4, Jacob blatantly expressed his favoritism by making Joseph a richly ornamented robe. Yung number 4 parang sinabi dito yung inexpress ni Jacob yung yung pagkakaroon niya ng favoritism sa mga anak niya sa pamamagitan ng ginawa siya ng ornamented robe. Yung parang malaking balabal na na makulay na kapag may suot kang ganun, parang sa time nila parang mayaman ka or parang parang big time ka sa mga sa ganung time kapag may suot ka ng ornamented robe na richly. Yun, isa yun sa mga pag-express ni Jacob sa sa pagkakaroon niya ng favoritism sa mga anak niya, which is si Joseph. So, Joseph was the favorite son of his father among his brothers. Jacob was expressive on his favor to Joseph, which caused rivalry and jealousy among his children. How becomes hungry to their father's attention that leads by plotting to divorce Joseph in order to get back their father's favor. Dito sinabi na yung yung mga kapatid niya parang nagpaplano na kung paano ba nila ma-divorce si Joseph or parang paano ba nila mawala sa landas nila para yung favor sa kanila ng tatay nila ay mabalik naman din sa kanila. Part 2 ng parang jealousy ng mga magkakapatid kay Joseph. Number 5, Joseph's brothers were filled with hatred and jealousy. Ito na yun. Nagagalit sila dahil sa selos na nagkakaroon ng favoritism yung tatay nila sa kanila magkakapatid. Joseph's brothers were jealous because of the favor he got from their father. He received gifts that his brothers haven't. Sinabi dito na he received gift that his brothers haven't. May mga natatanggap daw dito si Joseph na gift na hindi sila nagkakaroon, which is yung mga klase ng regalo na gusto din nila pero kay Joseph lang napupunta. He has the privilege which became unfair to his brothers.
They were jealous because they thought that their father changed after Joseph was born. And they were hungry to their father's attention and favor. Ito yung sinabi na parang gutom na yung mga magkapatid dun sa attention na gusto nilang makuha dun sa father nila. Number 6, Joseph brothers demonstrate their hatred and betrayal. Ito na. Yung pagpaplano nila na ginagawa, pag-iisip nila, pagpaplano, kung paano nila mapapaalis si Joseph sa landas nila or sa family nila. Ito na, sa number 6, parang dinemonstrate na nila, ginawa na nila. Joseph brothers plotted how to kill him. Yung pinagplanuhan kung pinilat siya kung paano siya mapapatay. Pero na-save yung life niya kay dahil itong si Reuben and Judah ay nangialam, parang intervened to save Joseph's life. Nasa part 1 din yata siya nung last topic natin. Number 3, his brother sold Joseph to Midianite merchant heading to Egypt. Binenta siya sa mga Midianite na papunta ng Egypt para maging alipin. Yun yung parang naging ni Joseph, naranasan niya dito sa part 2 ng Me and My Family part 2. Yung about jealousy, favoritism, paano siya binitray, paano siya pinagplanuhan, paano siya pinagtangkaan, napatayin, paano siya nasagip, at nung nasagip siya, binenta naman siya sa mga Midianite para maging alipin sa Egypt. Apply. There are no perfect families. Yun, tama nga naman, wala talagang parang sample to ng buhay ni Joseph na wala talagang perfecto. Every home was broken as a result of the fall and the curse. Ito parang ang lalim nito. Parang pag sinabi mo kasing home, mag-iba siya sa meaning ng house. Ang house, bahay. Ang home kasi mas malalim yung meaning niya. Parang ito yung pagod ka, galing work o school. Pag uuwi ka ng home, makikita mo dun yung sabi mo na this is my home, nakikita mo yung pamilya mo na okay kayo, pero dito kasi hindi siya naging home pag home was broken na naging resulta ng pagka-fall and curse ng family niya na talagang naging napaka-toxic. This cycle of dysfunction can be cut or stopped. It can be broken by the choices we make in response to God's grace. Yun, sabi, this cycle of dysfunction can be cut or stopped. Pwede siyang mawala, pwede siyang matigil. Pwede naman talaga. It can be broken by the choices. Pwede siyang mawala gamit yung mga choices na ginagawa natin. 'Di ba, sa loob ng 24 hours, 'di ba, napakadami nating decision na pwedeng gawin, ang daming bagay na pwede kang mag-decide kung ano yung tama, kung ano yung hindi, kung ano yung toxic, kung ano yung hindi dapat. Ganun, parang choices natin 'yun, kung ano yung pipiliin natin na para matigil itong dysfunction. At isa sa mga pinaka-the best choices doon ay yung response natin sa grace ni God. Yun. Paano yun? Paano tayo makaka-respond in God's grace? Ito na. By trusting God, Joseph refused to define by the dysfunction of his family. Ito, ang ganda nito. Yung by trusting God, Joseph refused to define by the dysfunction of his family. Ano yun? Joseph reject favoritism and chose impartiality. Alam ni Joseph sa sarili niya na
paborito siya ng tatay niya, ng kanilang magkakapatid. Pero hindi niya inabuso yun, hindi niya ginamit yun para inggitin lalo kayo ng mga kapatid niya na which is na yun ang nararamdaman nila. Bagkus, impartiality pa rin siya na kahit ganun yung pakikitungo sa kanya ng tatay niya, para sa kanya, equal pa din lahat. Impartiality. Yun. Pantay-pantay pa din ang lahat para sa kanya na yun lang, hindi nakita yun ng mga kapatid niya. Mas nangibabaw yung pagkainggit, yung envy. Joseph rejected jealousy and chose contentment. Joseph rejected jealousy and chose contentment. Yun. Hindi niya hinayaan na magkaroon din siya ng ganong feelings gaya ng mga kapatid niya. Bagos contentment yung mas nangibabaw din sa kanya nung time na yun. Joseph rejected betrayal and chose loyalty. Sa kabila ng ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, yun, hindi niya pa din binetray, hindi siya gumanti, pero mas pinili niya pa din yung mas nangibabaw pa din yung loyalty niya sa family niya or sa mga brothers niya. So, an invitation, there is no perfect home, but we can make our home better. If anything from the discussion since part 1 are present or you are experiencing in your family like deception and passivity, favoritism, jealousy, and betrayal, you might experience it from your parents, sibling, relatives, and maybe it's you. This is an invitation to respond by forgiving anyone in your family or even yourself for did these things and start to act differently by the help of God. Trust God and let Him be the center of your life in your family. God bless you. Ang ganda nito ng sinabi, no? Ang ganda ng invitation dito na sinabi na pwedeng lahat naman tayo nakaka-experience din ng ganun kagaya ng kay Joseph. Yung deception, dahil sa galit natin nakakapag-revenge tayo, avoidance and passivity. May mga time din na napansin natin na parang may favoritism, tapos nag-jealous tayo. At hindi man natin nagawa, siguro may mga hindi pa nakakagawa nito, pero siguro may pumasok na sa isip yung betrayal din na pwede nating maranasan sa parents, kapatid, o kahit sino kamag-anak minsan sa sarili natin. At para mapatawad natin yung mga nakakagawa sa atin nito or yung maging sarili natin na nagagawa natin sa sarili natin, act differently by the help of God. Parang sinabi dito sa invitation na nakakanasan natin yung mga yun, dumepend pa din tayo dun kay God, which is trust and let Him be the center of our life. Na siya yung maging center natin na sa kabila ng mga nagiging toxic, yung mga nangyayari na hindi natin naiwasan na kinalalabasan ay nagiging toxic na yung paligid natin. Parang center pa din natin siya dapat para magawa natin kung ano yung dapat or yung tama. Reflection. Ay, dito muna kay glossary, no? Bago kay reflection. Dito sa glossary parang sinabi yung mga naging main topics na dito sa part 2. Yung favoritism, yung the showing of special favor, jealousy, feeling or showing envy of someone on their achievements and advantages. Ito parang sabol ka. Ako parang sabol ako dito kaya ng jealousy. No? Feeling or showing envy of someone of their achievements and advantages. Di ba parang dito papasok yung words na na dapat maging maging masaya ka sa achievement ng iba. Celebrate others' victory.
Pero dahil sa pagko-compare, minsan hindi natin maiwasan na kukumpara natin yung sarili natin sa iba. Nakakaramdam tayo ng jealousy na, ba't ako walang ganyan, ba't ako hindi ganito. Parang sabol talaga tayo dito. Sabol ako dito. Betrayal, the action of betraying one's country, a group, or a person. Impartiality, equal treatment of all rivals, or disputants, fairness. Contentment, a state of happiness and satisfaction. Ito, contentment. Yung pagiging satisfaction natin. And loyalty, a strong feeling of support of allegiance. At dito kay reflection na, sabi dito, number one, in what one specific area do you most want to break your generational pattern and establish a new legacy? Medyo di ko ano. In what specific area do you most want to break your generational pattern and establish a new legacy? Siguro yung pagkakaano ko dito, anong area ako, sa anong area yung gustong mawala or ma-break in your generational pattern and establish a new legacy. Wait lang. Siguro yung sa akin dito siguro yung itong jealousy kung saan ako tinamaan kanina. Gusto kong ma-break siya. Kasi ako mahilig ako mag-compare, lalo pag nakakita ako ng halimbawa, kaedad ko na kabatch ko na, oy, maganda na yung ang hilig kong mag-compare. Gusto ko ma-break yun na na ma-establish ko yung kasi ganyan sila, parang magkaiba. Iba ako, iba sila, ganun. Kung hindi man ako ganun, siguro may time para sa akin or may time si God para sa akin na kung saan doon niya talaga ako nilagay. Kung saan hindi ako makakapag-compare na ako lang talaga yung mundo. Mawawala yung compare. At the same time, mawawala din yung jealousy. Number 2, in what ways do you see your personal character flaw manifested in your siblings, children, and parents? In what ways do you see your personal? Siguro yung kasi ako panganay kasi ako eh sa bahay kasi namin talaga, wala pag-uwi ako ng pagod tapos halimbawa pag napapagod na ako, parang ang hilig, nakikita ko lagi yung mga negative na na hindi ko na dapat tinitignan at na ikinagagalit ko. Yun, lalo pag sa mga kapatid ko na bata, na na mas bata sa akin, kapag nakakita ko ng negative na, halimbawa yung magapang wala or magapang nagigame, yun, parang nagagalit ako sa kanila. Yung emotion ko ng angry, minsan hindi ko nakokontrol, nakakapagsalita ako ng ng hindi pala dapat. Yun, yung isa yun sa mga character flaws ko. Yung mga flaws ko na personal character sa mga ko, na gusto ko ding mawala na Yun. Have you or will you forgive your parents and siblings? O naman. Lagi kong silang pino-forgive. Gaya din ng ginagawa nila sa akin kapag ako yung nagkakamali. Yun. Lagi. Kasi tanggap dapat yung flaws ng bawat isa. Lalo sa family. What practical ways can you start with your personal life to make difference in your family? What practical ways can you start? Siguro yung emotion. Parang kay number 7. Yung gusto ko makontrol yung emotion ko lalo kapag pagod or kapag galit yun. Still working naman ako, parang ngayon
na ano ko naman siya. Na-overcome ko na siya. Yung nadadaan ko na sa mga mait na salita, ganun. Yun. Yun yung ano ko, yung reflection ko. Yung ano, may nag-next ng ano, reflection. I'm done in my reflection. Okay na, Jaire. Ayan. Sa reflection number 1. In what one specific area do you most want to break your generational pattern and establish a new legacy? Establish a new legacy. Paano ba total sa number 1? Paliwanag mo nga sa akin. Ayan. Arya, tansya ka ba? In what one? Medyo na ano ako dyan. Honestly, medyo nahirapan ako sa ano kay number 1 din Parang ano to, no? Tinranslate ko pa nga siya sa ano, sa Tagalog ba? Parang ano to, habit, no? Yung ngayon generation. Ano yung parang magbibigay ka ng area sa sarili mo na ano, na gusto mong baguhin, tas yan. Ganun, no? Na magtatanggap sa bagong ano. Parang bagong ikaw. Siguro, dito sa mga binigay na to, ito yun, no? Parang pagpipilian yung yan yung ginawa ko. Yan, favoritism, jealousy, betrayal. Siguro, ano kaya? Jealousy din. Jealousy din. Kasi, pero hindi, ganun. Nangyayari din kasi lang sa lahat ng tao na nag-gel, na pagkukumpara. Siguro sa akin ganun sa pagkukumpara yung kinukumpara ko yung sarili ko sa iba. Ba't sila, yun, na-achieve nila yung gusto nila, yung ano, may ganun sila. Ako, yun, sa akin sa compared, nagkukumpara ako sa ibang tao. Yan yung gusto kong baguhin. Tapos, yun, na maging contentment, yun yung ipalit ko na kung anong meron ako, yun, na maging kontento ako. Na kahit ano man yung wala, na-achieve nila na hindi ko kaya, basta yung nagagawa ko yan. Number 2, in what ways do you see your personal character flaws manifested in your sibling, children, parents? Siguro, sa amin naman, favoritism. Wala naman kasi sa amin, si mama sa si papa naman, pantay-pantay sa amin Hindi masyadong inaano yung favoritism sa pamilya na. Yan. Number 3, have you or will you forgive your parents and siblings? Have you or will you forgive your parents? Siyempre naman. Kasi kapatid ko yun, kadugo ko yun. Ayun yung isa ka magulang ko. Siyempre kahit anong kasalanan ng pamilya mo pa rin yun. Kahit anong gawin nilang masama, yan. Kailangan patawarin mo pa rin sa ayun nga. Sa number 4, what practical ways can you start with your personal life to make difference in your family? Siguro, sa banding naman, okay naman kami. Ayun, ganon. Siguro sa banding. Na kailangan namin i-approach yung banding, i-build up yung banding ng bawat isa sa pamilya. Yan, ganon. Tapos na. Ikaw na. Si Dan na, Dan. So sa akin, sa reflection number 1, in what one specific area do you most want to break your generational pattern and establish a new legacy?
Bale, yung sa choices nga kanina, para sa akin yung favoritism. Kasi kahit saan naman tayo magpunta, kahit sa trabaho, sa school, sa tropahan, laging may favoritism eh. Yun yung isa sa mga way kung bakit di umuunlad Pilipinas eh. Imbis na ma-hire yung dapat doon sa posisyon, dahil may kumpare system, favoritism si kumpare, ganyan. Siya yung matatanggap, imbis na yung deserving. Tapos nawala yung question, hindi ko mabasa. Okay, altab. Reflection number 2. In what ways do you see your personal character flaws manifested in your siblings, children, and parents? Yun pa rin yung favoritism. Kasi una-una, syempre, panganay na ako. Ramdam ko na, yun nga, mas kailangan ng suporta ng mga kapatid ko, kaya parang ang dating sa akin, nagiging favorite sila. Pero okay lang naman kasi nga, kaya ko na sarili ko eh. Tapos sila, medyo kailangan pa ng konting suporta. So, naiingit ako kasi, yun nga, nasusuportahan siya tapos ako hindi. So, bale, yun nga, favoritism. Kaya kung pwede lang din maalis sana sa akin yun, na iniisip ko yun, mas maganda sana. Reflection number 3. Have you or will you forgive your parents and siblings? Siyempre, kahit anong mangyari, magulang ko pa rin sila at saka mga kapatid, hindi yun magbabago. Reflection number 4. What practical ways can you start with your personal life to make difference in your family? Bale, tulad ngayon, itong nagiging medyo independent na ako. Kasi nakakatulong na ako sa pamilya at saka hindi na ako masyadong pabigat. Bale, yun lang. Thanks. Next topic na tayo. Bali, kakat ko na lang ito. Diretso naman tayo. So dito, tahal ng tahon. Ayan. So, good evening sa inyo. Ako si Jaren. Ako yung magpapacilitate sa Me and My Work Part 1. Introduction. Yan sa Genesis chapter 39 verse 1 to 6. Yan ang nabasa ko kasi dito yung inano si Joseph eh. Yung binigyan siya ng kinuha pala siya. Binili siya ni Potiphar. Tapos siya yung ginawang head servant. Kasi nagtiwala sa kanya ng lubos iyan eh. Potiphar. So ayan. In time, we will face different experiences of a respected, chosen company or businesses as professionals. Some experiences might leave us with good memories and other may not. Yun nga. However, whatever may your job or business situation, what will matter the most is the reason why you are there. In fact, you might not have many reasons. It could be money, career growth, purpose, etc. And all of those are valid reasons. Yet, what you can learn in the life of Joseph is attitude and performance. God, his ultimate purpose is to please him with his life. As a result, Joseph fulfills all duties with good character and excellent output. I'm sorry, binasa ko lang. Let's discuss the life of Joseph in his workplace despite of all the challenges he encountered. He chooses to trust God and do the right thing according to the purpose of God. And we learned from our previous lesson that Joseph was sold by his brothers to Midianite merchants and took him to Egypt. Ayun na nga. Yung binili siya ni Potiphar dito. The Midianite merchant sold Joseph to Potiphar, one of Pharaoh's officials. Excuse me ba? Joseph is living far from home against his will. Joseph didn't go to choose his job or his boss. Ayun nga na si Joseph is naalis siya sa kanyang bahay na hindi niya gusto, hindi niya will. Yun nga. Kasi nagkaroon ng jealousy sa mga kapatid niya sa past topic natin.
Joseph didn't get to choose his job or his boss. Yan, nga, hindi rin siya yung pumili ng trabaho niya o ng kanyang magiging amo. Joseph's life seems completely out of his control. Yun, nagkandaleche-leche buhay niya. Joseph as the ideal employee. Genesis chapter 39 verse 2 to 6. The Lord was with Joseph so that he prospered and lived in the house of his Egyptian master. The Lord was with Joseph and caused him to prosper. Yan na, ginagabayan pa rin siya ni Lord. Nandun pa rin si Lord kay Joseph kahit nandun na siya sa malayo. Yan. Genesis chapter 39 verse 6. Potiphar recognized that it was God who made Joseph successful. Yan, na-realize ni Potiphar na recognize niya na si God yung nagbibigay ng mga successful. Kaya, yan, nagkaroon siya ng favor. Si Potiphar nagkaroon ng favor kay Joseph. And, siya na ngayon naging household. Parang, siya yung nag-asikaso sa bahay. Yung mayordomo. Yun, lalaki kasi. Yun. Potiphar trusted Joseph with everything he owned. The Lord blessed Potiphar because of Joseph. Yun. Sino yung malapit kay Joseph, binibless din kasi yun nga, yung ginagawa ni Potiphar. Malapit kasi si Potiphar kay Joseph. With Joseph in charge, Potiphar didn't worry about anything. Hindi siya nag-worry sa lahat. Kasi si Joseph yung in-entrust na lahat kay Joseph Yan, sa conclusion na, bilis na. Joseph was faithful not only to his master in workplace, but most especially to God. He acknowledged God and that God sustained him. Just like Joseph, acknowledge God in our workplace for He will give you success in whatever you do. Yun. I-acknowledge daw natin, kilalanin daw natin si God para maging successful tayo sa lahat ng ating gagawin na sa trabaho man yan o kahit saan. God should be the primary reason why we are motivated in our workplace. We eagerly do everything with excellent. Yan. Sabi nga dito ni Martin Luther King Jr. says, if a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets as Michelangelo painted, or Beethoven played music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, here lived a great street sweeper who did his job well. Yon. So, parang sinasabi dito ni, sa pagkakaintindi ko kasi, na, kung isa siyang street sweeper, ang dapat niyang gawin is mag-sweep ng streets. Yun nga, na habang ginagawa ni Michelangelo na mag-paint, hindi natin kailangan mainggit kay Michelangelo. Yun sa akin kasi na pagkaintindi ko na hindi natin kailangan na maging Michelangelo na magaling magpinta o maging Beethoven na magaling sa music. Or Shakespeare na magaling sa pagsulat. So, ayun. You should, ayun. What does it mean for you to become a trustworthy worker? Ito na yung reflection natin. What does it mean for you to become a trustworthy worker? How could it affect the relationship you have with authorities and co-workers? Yan na. Kasi nga, kapag naging trustworthy worker ka, makaka-apekto yun sa relationship niya sa authorities ng co-workers mo. Yan, number 2, are you a trustworthy worker?
Why do you think it is important to build a trustworthy worker in a company? Yun. Sa akin naman, oo. I'm a trustworthy worker. Siguro. Kasi, kung ano man yung magiging trabaho, gagawin ko yun ng tama. Yun. Kasi ngayon, may pagka-responsible pa din ako. Kasi sa time, sa time management din. Yan yung kailangan kong ayusin din yun. Why do you think it's important to build a trustworthy worker in a company? Yun nga kasi, nakaka-apekto yun sa relationship natin sa may otoridad, yung mga boss mo, sa mga katrabaho mo. Kaya kailangan natin mag-build ng trustworthy. Yan, Potiphar and the warden clearly saw God in Joseph's life. How obvious is your relationship with God to your authorities and to co-workers? What can you do to become more like Joseph? Yan. Siguro, maging honest sa lahat ng ginagawa mo. Kahit walang nakatingin, kahit ginagawa mo pa rin yung trabaho mo. Kahit wala dyan yung boss mo, wala yung katrabaho mo, ginagawa mo pa rin ng tama yung trabaho mo. Ganon. Number 4, what do you feel are your top 3 best strongest character trait, key, interest, or skill? Mahirap na. Siguro sa akin, character ko, siguro sa akin, yun. Wait lang, ba natin natin. Mapagkakatiwalaan. Yun din, yung trustworthy. Yun sa akin. 3 beses lang. Saka, yun, magaling naman ako mag-analyze siguro. May na lang ako sa time talaga. Yun siguro yung may ilang part ko sa akin. Kaya kailangan ko i-build natin. Ayun lang, hanggang to lang kaya ko ibigay. Number 5, consider how your best talents relate to your favorite activities. What connections do you see between your favorite activities and your best talents? These connections are important indicators of how God has gifted you and what He may want you to pursue as a calling. Siguro, wait lang. Sa number 4 ulit. Ang isa sa gift sa akin siguro, sa hobby ko kasi is mag-drawing din minsan. Yan, artistic. Kumaring artistic. And number 5 na tayo. What connections do you see between your favorite activities and your best talents? Sorry, medyo bili yung ko. Yan, sa pagdi-design. Yan, doon ako medyo magaling. Pero ngayon sa system namin, nahihirapan ako mag-design. Kasi may mga code yan eh. Iyan naman, i-connect yan eh. Sakit sa ulo. Kaya yun, yung best talent ko is sa art. Sa mga design, mga ganun. Magaling ako mag-analyze din. Ayun yung gift na binigay sa akin ng God na nakatulong sa akin. Yan. So, sino next? Sino na gusto? Dan? Emil? Arieta pala. Ano sino sasagot? Ikaw na lang, Dan. Wait. Question number 1. What does it mean for you to become a trustworthy worker? How could it affect the relationship you have with authorities and coworkers? Actually, now na may trabaho ko, kailangan mo talagang maging trustworthy kasi unang-una sa management kapag may iniwan sa yung project. Doon pa lang sa part na binigyan ka ng task or ng project, pinagkakatiwalaan ka na ng management eh. So, dapat gawin mo yung project bago yung deadline or kung ano yung given specific options ng management para makuha mo yung tiwala nila sa'yo tsaka gumanda yung reputation mo sa trabaho.
Bale, yun nga, kung trustworthy ka, hindi ka na masyadong, hindi ka na nila masyadong kakawawain. Kumbaga, uy, ito, si Dan, marunong na yan, ganyan. O kayang-kaya na yan. Ibigay mo na lang yan dyan, ganyan, tatapusin yan. So, mahalaga talaga na maging isang trustworthy worker sa trabaho mo. Bale, number 2. Are you a trustworthy worker? Why do you think it's important to build a trustworthy worker in a company? Siyempre, yun nga, tulad sa sinabi ko sa number 1, kung halimbawa, halos tayo lahat magkakagrupo sa isang kumpanya, lahat tayo trustworthy. E di pag may project na binigay sa atin, saglit lang natin yan tatapusin kasi lahat tayo nagkakaintindihan, pare-pareho tayo ng nasa isip, parang kumbaga connection yung mga ideya natin, kaya mairaraos natin na mabilis yung mga task or project na binibigay sa atin. Bale, number 3. Potiphar and the warden clearly saw God in Joseph's life. How obvious is your relationship with God to authorities and co-workers? What can you do to become more like Joseph? Bali sa mga katrabaho ko, medyo yun nga, hindi naman kasi big deal yung relationship with God. Pero yun nga, sa office kasi, bago mag-start yung production, o kaya bago mag-uwian, merong laging, parang sa school lang, may prayer. Para sa may kaliligtas ng lahat, ganun, connection kay God, huwag kalimutan magpasalamat. Sa tingin ko, yung mga dapat kong gawin para mas maging kasing lapit tulad kay Joseph is yun nga yung parang mas magtakil pa ako sa prayer, ganun. Tapos, i-share ko yung word kahit papano sa mga 15 minutes break namin. Sa break time, kwenta ko, ganun. So, yun. Number 4, what do you feel are your top 3 best, strongest character trait, gift, interest, or skill? Sa totoo lang, hindi ko din alam eh. Pero as of now, sa tingin ko, isa dun yung mga mabilis ako maka-gets or maka-adapt sa mga bagay na di ko pa alam. Basta sa industry. Sa school kasi yung mga programming, ewan ko, di ko mag-gets. IT ako na turingan, pero slow ko sa programming. Pero sa industry, yung mga software, kaya namang aralin natin in less than 50. So, isa na yun. Tapos sa tingin ko, isa din doon yung time management. Bale, medyo kaya ko sila pag sabay-sabayin, kasama tong sa school, sa work. Pero hindi ganun ka smooth, may sablay pa rin talaga. Pangatlo siguro is motivation. Pag may gusto ko ma-achieve, ganun. Parang kahit pagod-pagod, basta isipin ko lang yun. Palag-palag lang para makasurvive. So, yun. Number 5. Consider how your best talents relate to your favorite activities. What connections do you see between your favorite activities and your best talents? These connections are important indicators of how God has gifted you and what He may want you to pursue as a calling. Sa tingin ko yun nga, yung pagiging mabilis maka-adapt sa mga bagong bagay. Kasi, learn naman talaga sa realidad eh. Hindi ka na baby, wala nang the baby sa'yo sa industry. Parang, ito, gawin mo yan. Ito yung instruction. Ito sa una, may hirapan ka talaga. Pero, dahil nga sa isa yun sa mga talents ko, skill, parang medyo naradalian ako dun. Kaya bagay na bagay lang talent ko ngayon sa trabaho ko na so, kasing trabaho ko, pa-iba-iba kami ng ginagamit na software eh. MS Excel, tapos magiging private Berlitz, tapos Sheets, basta, iba-iba. Inaaral namin yun kada 3 days. So, yun. Thank you. Arieta, ikaw na. Ikaw na yung sinasabagot. What does it mean for you to become a trustworthy worker? How could it affect the relationship you have with authorities? Mahina boses mo to? Sige. Okay na. Okay na. Okay na, sige. What does it mean for you to become a trustworthy worker? How could it affect the relationship you have with authorities and coworkers? Siguro yung siguro yung tamang pagsunod lang. Kasi 'di ba, madali lang naman 'yun, 'di ba? Halimbawa, kapag sinabing
kapag may pinasok ka na isang bagay or isang trabaho or school pa yan o kahit mismo sa bahay lang ng kaibigan mo, may yan, may dapat gawin or hindi dapat gawin. Siguro ganun lang. Yung tamang pagsunod lang sa kung ano yung dapat. Kung halimbawa sa bahay, kung bawal mag-yosi sa bahay ng kaibigan mo, syempre, hindi mo gagawin yun. Ganun din sa mga tatrabaho. Kung kung bawal kung bawal gumamit ng station ng iba, syempre, rules yun. Kung ano yung hindi dapat gawin, tsaka yung dapat gawin, dapat alam. Parang isa din yun sa mga basic pero importante na paraan para maging trustworthy worker. Number 2, are you a trustworthy worker? Why do you think it's important to build a trustworthy worker in a company? Siguro kasi yung pagiging trustworthy part yan ng character natin na dinadala natin or personality na dinadala natin. Siguro sobrang important to na na ma-build. Sobrang importante na ma-build lalo dun sa company na pinagtatrabahuan mo kasi sobrang importante nun kasi dun ka nag-grow hindi ka lang basta nagtatrabaho, mag-grow ka din dun. At the same time, nakakatulong ka din sa pag-grow ng company na pinagtatrabahuan mo at nagtitiwala sila sa'yo. Number 3, Potiphar and the warden clearly saw God in Joseph's life. How obvious is your relationship with God to your authorities and co-workers? What can you do to become more like Joseph? Siguro kasi sa trabaho ko ngayon grabe yung pagiging grabe yung competition yung kahit ayaw mo ng competition na na environment, hindi maiwasan na magkaroon. Kasi para sa akin kasi siguro friendly competition, pero kung yung competition na na mas magaling ka, hindi maiwasan kasi sa trabaho ko 'yon. Ngayon kapag may madaming errors si encoder, ang gagawin i-verify kasi yung error binibilang 'yun nakakaapekto 'yun sa trabaho. Pero siyempre bilang kagaya ni Joseph na nagigits niya kagad kung ano yung hindi dapat or kung ano yung dapat. Siguro ganun din yung gusto ko na maging na pina-practice ko din sa ngayon. Halimbawa yung kapag yung nag-encode binerify ko, medyo maraming errors. May mga time na binabawasan ko talaga, hindi ko siya kin-account, pero si encoder kakausapin ko siya, ipapakita ko lahat. O sige, para hindi na maka-apekto sa atin, babawasan natin, sabi ko. Parang para sa akin, siguro para sa iba mali siya, pero para sa akin kasi parang part 'yun ng pakikisama ko. Pero hindi ko tinotolerate yung error na ganun. Parang inaano ko din siya, sinasabi ko din na next time dapat ganito, next time dapat ganyan. Yun, parang hindi ayokong kasi sa trabaho ko nung time na bago ako doon, napakadaming sabotage na nangyayari talaga. Nung bago ako doon, na pinractice ko talaga na kagaya ni Joseph, alam mo dapat yung gawin, alam mo dapat yung tama. Marunong at pumanggi kagad sa hindi dapat gawin. Siguro yung ganung mga sitwasyon, yung mga gusto ko ding ma-adapt to Joseph. Number 4, what do you feel are your top 3 best, strongest character trait, interest, or skill? Siguro yung based sa lahat ng mga naging experience ko, siguro number 1 ko siguro yung pagiging yung pagiging dedicated ko talaga. Kasi dumadating ako sa point na pagbago ako, gusto ko lang umalis kasi sobrang nahihirapan ako.
Pero sinasabi ko na lang na matututo ako. Hanggang, yun nga, yung pinaka-the best dun, yung nagmakdo talaga ako nung bago ako. Talagang, yun yung trabaho na pinaka-ayoko sa una. Nung una sinabi ko, ay, ito ang pinaka-ayoko naging trabaho ko kasi napilitan lang naman akong pumasok doon para masuplayan ko yung tuition habang nag-school. Pero nung tumagal na, dahil siguro sa pagiging dedicated ko na matututo ako, yun, hanggang nung nakabisado ko na yung mga trabaho doon, yun, parang nang dahil din sa pagiging dedicated na ko siya, tumagal ako ng 3 taon sa kanya. Nung mula first year ko hanggang third year, yun, tumagal ako ng ganun. Naakala ko yun ang pinakamahirap. Siguro yung pangalawa, yung yung pagiging trustworthy din, kagaya din ng sa inyo. Napaka-importanting bagay talaga nung pagiging trustworthy na pagkakatiwalaan ka ng taong sa paligid mo, lalo sa trabaho. Kasi kung wala kang tiwala, ni isa doon, kung walang tiwala, napakahirap nun. Ang hirap gumalaw kapag ganun eh. Pero kung trustworthy ka na lahat nagtitiwala sa'yo, parang napaka smooth lang ng galaw, na kampante ka ganun. Yung pangatlo siguro yung focus. Yun, yung focus. Kasi 'di ba, kapag mag-a-apply tayo, 'di ba? Matik yan, tatanungin ka paano ka magtrabaho under pressure eh. Siguro yun yung yung focus talaga. Isa sa mga pangatlo ka na yung agapan mo na kagad bago magkaroon ng pressure. Kung hangga't maaari, kung kaya kong magtrabaho tumapos ng madaming trabaho, ng large amount ng trabaho, ng gamit lang yung mga limited time, siguro, kung kayang i-practice, ginagawa ko talaga. Inaagapan ko yung mga tsaka naka-organize dapat yung mga gagawin. Kung ano yung priority, unahin. Kung ano yung hindi naman, kahit mamaya muna. Ganun. Number 5, consider how your best talents relate to your favorite activity. What connection do you see between your favorite activities and your best talent? These connections are important indicators of how God has gifted you and what He may want you to pursue as a calling. Siguro ako hindi ako magaling sa nung nag-aaral ako ng kagaya ni Dan, parehas kami ni Dan, talagang hate ko yung talaga programming. Pero in-enjoy ko yung isa sa mga in-enjoy ko kasi madali lang naman, alam naman natin lahat, madali lang din minsan, pero mahirap din naman yung yung editing talaga. Parang gusto ko, dati pangarap ko magkaroon ng laptop na laptop na malaking na may malaking specs na kung saan lahat ng Adobe i-download ko doon. Yung AI, Photoshop, Premiere, yung sa lahat kung saan makakapag-practice ako. Kahit hindi ako magaling doon, pero parang sa akin gusto ko talaga silang i-master lahat. Parang masaya ako pag ginagawa ko yun. Naisip ko ngayon, sabi ko pag graduate ko, kung sakali man na sana graduate tayo, makahanap tayo ng magandang trabaho, gusto ko talagang i-pursue yung gusto ko mag-aaral ulit na kung saan aaralin ko yung ganong field habang nagtatrabaho pa din. Ewan ko, parang masaya lang ako pag ginagawa ko siya. Ganon. Yun yung akin. I'm done. Next tayo kay Dan. Dan lang sa kalat. Master Dan. Ito. Ano ba to? Master Dan, ikaw na Master Dan. Ang liit eh. Wait lang, Nakaya mo. Sige pa. Yan. Yan. Mali talaga. Yan na. Okay. Ready na? Pakilala muna tapos topic. Sige. Yan.
Hello, I'm Dan Emil Arsiaga, the facilitator for today. The topic is Me and My Choices, Part 1, Introduction. Genesis 39, verse 6/12. Learn to say no. It will be of more use to you than to be able to read Latin. Ano daw? Bale, matuto tayong tumanggi. Matuto tayong tumanggi para hindi balang araw, hindi, ano nga ba? Learn to say no. It will be of more use to you than to be able to read Latin. Oy, Jire. Mas mahirap daw magbasa ng Latin kesa sa no. Mas madali lang magsabi ng no kesa mag... Taas mo naman. Hindi ko mag-gets eh. Oy, Jire, na-edit ba to? Di, okay lang yan kahit may mali-mali tayo. Gets naman ni Sir. Okay. Kasi ako eh. Lalim pala. So, yan. Next is, no man knows how bad he is until he has tried to be good. There is a silly idea about that good people don't know what temptation means. Atong quotation na to, bale, ma-apply ko to sa yung kaya panood kong series ngayon, yung kay Pablo Escobar sa Netflix. Bale, yun nga, kasi si Pablo Escobar sa sobrang gusto niya ng power. Yun nga, eksaktong ito yung quotation. No man knows how bad he is until he has tried to be good. Sa sobrang gusto niya kasi maging presidente para daw, yun nga, matulungan niya yung Colombia. Pero habang nagiging presidente siya, yung pattern na tinatahak niya, yun nga, pumapatay siya, mabenta siyang drugs. So yun yung part na hindi niya alam sa sarili niya na masama na pala yung ginagawa niya para gumawa ng mabuti. Pababa nga po. The background, Genesis 39.6b/7. Joseph's situation made him vulnerable to temptation. Joseph was isolated from family and friends. Joseph was probably lonely and discouraged. Joseph's righteousness had brought little reward. Joseph was both competent and handsome. A powerful woman made repeated attempts to seduce Joseph. Joseph's response, Genesis 39 verse 8/12. Pababa nga, Jire. But he refused. With me in charge, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. Bali, basically, kaya malakas loob ni Joseph reject yung mga temptation dahil yun nga, naniniwala siyang lahat ng nandun, lahat ng nasa pagmamayari niya, bigay ng kataas-taasan, kaya dapat, yun nga, pinagtiwala sa kanya, kailangan niyang ingatan. So, yun. Joseph said no and knew why. Yun nga yung sinabi ko. A. Joseph refused to betray those who trusted him. Tulad ulit na sinabi ko. So, Genesis 39 verse 8/12. Joseph focused on what he had rather than what he could not have. Bali dito, parang think positive lagi si Joseph para hindi malayo yung goals niya sa kailangan niyang tahakin. Genesis 39 verse 8/12. Joseph recognized that all sin is ultimately against God. So, yun. Pag gumawa ka ng kasalanan, parang kinakalaban mo si God dahil unang-una. Kaya nga, nandyan si God para, hindi tayo makagawa ng kasalanan, parang maalala natin na, oy, bawal yan. Kasi, sacrifice na self para matanggal yung mga kasalanan natin dito sa lupa. Sa baba nga konti, Jaire. Number 2, Joseph established clear boundaries. Genesis 39 verse 8/12. One day, he went into the house to attend to his duties, and none of the household servants was inside. She caught him by his cloak and said, come to bed with me. But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Joseph knew when to resist and when to run. Nothing makes it easier to resist temptation with a proper upbringing, a sound set of values and witnesses. Bale, dito, malalaman natin na si Joseph, meron siyang isang salita bilang tao kasi, yun nga,
inaakit siya nung servants, mga katulong, ganun. Pero mas nanaig pa rin kay Joseph yung pakay niya sa lugar na yun. Pakibaba. Illustration. Once the frog fell in a vessel of the hot water, the water was still on gas stove. The frog still did not try to jump out of the vessel. Instead, just stayed in it. As the temperature of the water started to rise, the frog managed to adjust its body temperature accordingly. As the water started to reach the boiling point, the frog was no longer able to keep up and manage its body temperature according to the water temperature. The frog tried to jump out of the vessel, but with water temperature reaching its boiling point, the frog was not able to bear it and couldn't make it. Likewise, Joseph's response was to run from temptation. He knew that it was the wise decision to make when you are being tempted. There are so many temptations, and your choices does matter because it will determine your destiny. So, dito sa illustration, basically, pinagkumpara sa palaka na nahulog sa kumukulong tubig si Joseph. Which is, totoo naman, ganun naman, kahit ako sa totoong buhay, ganun ko iwasan talaga yung tukso. Hanggang maaari, hanggang hindi pa lumalalim yung tukso. Bumalik ka na agad, wag mo na i-push through kasi talo ka talaga dyan pag tumagal kasi later on, hindi ko alam kung anong logic dun, pero pag nalandi ka talaga ng matagal, bumibigay ka kahit anong lakas mo kaya dapat, pag parang nagkahig ka pa lang na pinapakitaan ka ng landi, yun nga, i-ghost mo na agad. So, yun. Pakibaba nga po. Reflective question. So, ito na. Number 1. Why you should give importance to every choice you make in life? Bale, outs, ang sakit, may pag-atake. Ito sa mga hindi ko na kita dati, kaya ganito buhay ko ngayon, hayop na yan. So, yun nga, kung binibigyan ko lang ng importansya yung mga alam kong mahalagang bagay na dapat pinagdidesisyonan sa buhay. Siguro sana, hindi ako ganito ngayon. Sana, graduate na ako. Pero yun nga, kaya dapat mo bigyan ng importansya yung mga decision making chance sa buhay mo kasi yun yung magdidictate ng future mo. Bale, doon ka magpa-progress habang dumadaan yung mga araw. Parang yun yung progress bar mo. Tapos pag nakarating ka sa dulo, yun na yung finish. Makikita mo na lahat ng pinaghirapan mo kung tama ba decision mo, mali, mga pagsisisi, ganun. So, yun. Number 2. Joseph's circumstances made him vulnerable to temptation. What circumstances in your life make sexual immorality attractive to you? Bale, sa tingin ko yung mga panahon na nung may jowa ako, tapos yung ex ko bumabalik. Tapos, yun nga, kasi, yun, yung parang nagsasend siya ng mga selfie na na medyo revealing, ganun, tapos, parang inaakit ako na bumalik ako, ganun. Pagpalit ko yung jowa ko. Mga ganun bagay. Parang yun lang kasi yung experience ko talaga sa taong buhay na tinry ako isa-dus Pero di naman umibra kasi loyal ako. So, number 3. Do you always do the right thing in every decision you made? Why is it important? Basically, hindi. Kasi wala namang perfecto Lahat tayo nagkakamali sa pag-decide. Parang ako, ang dami ko pagkakamali. Pero ayos lang. Kasi sa bawat pagkakamali, may aral naman ako natututunan Legit na aral. Para sa susunod kong pag-decision, alam ko na yung tamang decide sa mali. Importante yon kasi nga, once na nagkamali ka sa pinili mo, face the consequences. Pero pag tama yung pinili mo, di goods, makakaraos ka ng spot. So, yun lang. Next, sino gusto mag-volunteer? Arieta, ikaw na lang. Arieta, ikaw na lang. Sige. Ito, reflective question. Why you should give importance to every choice? Okay. May na ulit? Okay na. Why you should give importance to every choice you make in life? Why you should give more importance? Siguro
siguro kaya kaya importante sa akin to yung every choice natin. Siguro naka-apekto sa akin to nung nag-stop ako dati. Parang nagmadali ako na magtrabaho ng agad. Umistop ako, nagtrabaho ako ng ilang taon din. Yun. Medyo nagsisi ako noon kasi yung naging choice ko doon parang mali. Kung hindi sana ako uminto, sana graduate na, ganun. Pero sa akin, okay, may din naman siya, may magandang din naman na dulot. Yung experience ko nung time na yon na hanggang ngayon nagagamit ko pa naman. Yun. Number 2, Joseph's circumstances made him vulnerable to temptation. What circumstances in your life make sexual immorality attractive to you? Siguro nung naging attractive ako dito, sexual immorality nung time na nagkaroon ako nung naging kami ng first girlfriend ko. Siyempre, doon kasi first time lahat di ba? Kaya, nandun lagi yung ma-attract talaga pero sa huli naman, nung nawala naman na kami, nung nakakamdaman ko nung naramdaman ko yung mabroken nun, parang naging na siya, naging baliwala na yun nung nasaktan ka, ganun. Charot. Yung sexual immorality na yun, nawala dahil din dun sa nung nakakamdam din ako ng love. Pero nung time na yun nga, bago, talagang hindi maiwasan, talagang makaramdaman mo talaga siya. Number 3, do you always do the right thing in every decision you made? Do you always the right decision you made? Why is it important? Yun, parang kay number 1 din. Parang na-realize ko dun na importante talaga yung yung dapat right decision lagi. Hindi naman ako hindi naman lahat ng decision ko lagi tama eh. Minsan nagkakamali. Hindi pala minsan, madalas nagkakamali talaga ako, lalo dati. Yung mga decision ko dati na yung mga decision ko sa kalagitnaan ng mga emotion ko na pang temporary lang, 'di ba? Sabi nga may kasabihan, wag kang yung sinabi ni Jackman na wag kang magdedesisyon kapag galit, kapag malungkot ka, wag kang mangangako kapag masaya ka. Yun, yung mga nagagawa nating decision kapag nasa kalagitnaan tayo ng mga feelings natin na nakakadikit talaga, na minsan nadadala tayo, nakakapag-decision tayo ng hindi natin namamalayan. Yun pala, hindi natin kayang pangatawanan, ganun. Yun, kaya siya importante, ganun. Parang dapat nasa right decision lagi. Lalo sa mga bagay na na komplikado, or critical sa mga happiness natin, like decision about sa pamilya, sa trabaho, tsaka decision na makaka-affect lalo sa future natin. Yun yung akin po. Next po si Yan. Number 1. Why you should give importance to every choice you make in life. Yan, kagaya nga nung sa kanina, na yung palaka, di ba, is nandun siya sa may boiling water, napunta siya dun sa tapos unti-unting umiinit yun, di ba? Yan, ang nangyari, yung temperature na is nag-a-adjust siya habang tumataas yung temperature. In-adjust na rin yung katawan niya na sumabay dun sa init ng tubig. So, yun, habang tumataas yun, nung na-reach na yung point na mainit na pala, doon, hindi na siya makatalon, hindi na siya makalabas. Sinusubukan niya pero hindi niya na kinaya. Yun nga, habang
ano pa, mababa pa yung temptation, iwasan na natin. Ganun siguro na yung choice natin is kailangan nating maging anong tawag doon? Yung mapili choice. Kasi ayun nga na ano nangyari dun sa Palaka na natuluyan siya, nategok. Kupal nintay ba naman? Ano na, nag-a-adjust lang. Ayun. Parang yung temptation, ganun din. Na habang umaga pa, iwasan mo na kaysa ikaw yung kain ng temptation na ikaw yung lutuin. Kaya nagpalaka. So, sa natin, pwede bang i-skip to? Hindi, wala. Yan. Joseph Circumstance. Pang boyabunda na question to eh. Vulnerable to temptation. What circumstances in your life make sexual immorality attractive to you? Siguro sa akin, ng yan, girlfriend na hindi ko hindi ko sinubukan talaga. Pero yun, siyempre, may mga crush din ako, pero hindi ko sinubukan. Sige, natin to, sige. Siyempre, trinagan. Do you always do the right thing in every decision you make? Ayun. Siyempre, minsan, hindi ko talaga maiwasan na magkamali. Siyempre, yung decision ko sa akin, kasi, kapag nagde-decision ako, napakadaming pumapasok sa utak ko. Yung tawag doon, parang baliw ako pag nagde-decision ako. Ang daming iniisip. Ganon. Kaya minsan, tumatama, pero kadalasan mali. Kasi nga sa sobrang pag-iisip ko, minsan, pabara-bara lang yan. Minsan ganon din ako. Pag-iisip, important yun nga. Kailangan lahat ng decision natin is tama. Yun na. Yan, so tapos na tayo.